Amin nga po natin kasi medyo nalilito po yung tambay. Yung listahan, no? Napaka-controversial. Ano pong listahan na to? Hawak ni Kong Limiste na binigay niya na may hawak din kayo, may hawak yung ibang mga channel. I-qualify nga po natin, Senator Ping, yung listahan ano ba ito? Ito ba yung parang wish list din ni former Yusek Cabral? Hindi pa ito yung nasaga, hindi pa ito. Ito ba yung parang dinidivide niya? Ito yung mga parang kayo po, 'di ba? Yung unang pag-upo niyo ni Senator Tito Soto ay tinext nga po kayo ni Yusek Cabral kung may 500 million kayo or more. Hindi ako 'yon. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Are you at liberty para ikwento kung sino magiging guest nyo sa Blue Ribbon sa Lunes, no? Dahil siyempre maraming mga tao, hindi lang yung mga issues ang kanilang inaabangan, kundi yung mga personahe. Ikalawa, Senator, very explosive yung testimony ni Yusek Bernardo last time siyang nagtestigo sa Blue Ribbon. May follow-through ba yan? Dahil ang daming mga senador, ex-senator at incumbent senators yung kanyang binanggit, at marami rin siyang nabanggit na mga cabinet officials at saka high-ranking officials sa gobyerno na dalawang aron ay natanggal na. Budget Secretary at saka Executive Secretary at yung kanilang mga undersecretaries, no? Siguro ang hinihintay ng mga tao, may follow-through ba dyan sa explosive testimony ni Yusek Bernardo sa Blue Ribbon, either sa Monday or sa mga susunod na hearings ng Blue Ribbon? As a matter of fact, meron kasi inibita namin nung nakaraang pagdinig at hindi dumalo si Undersecretary Olaibar kasi very prominent ang pagkabanggit ni Undersecretary Bernardo sa kanya na siyang mismong pinagbigyan niya ng di umano'y malaking halaga, no? In the name of several personalities. At saka si Maynard Ngu nabanggit din. Yun ang mga sinupina na namin ngayon. At ito, sasabihin ko, pagka hindi sila sumipot dahil supina na ito, malamang sa hindi, magkakaroon na sila ng contempt citation at mauwi na sa pag-issue ng warrant of arrest. Ang bagong dadalo doon yung sa sinasabing may ugnayan doon sa papel ni Carly Diskaya sa bilihan ng property na inuugnay kay Speaker Romualdez, no? Bagong testigo ito. Kasi sila yung, kasi after nung aking kapihan, tumawag sa akin yung former owner ng bahay. Sabi niya, at binigyan niya ako ng kopya ng deed of absolute sale. At doon, napatotohanan na hindi ginamit na front, no, si Diskaya kasi nakapangalan, sa iba nakalagay yung deed of sale. Isang pangalan ng isang corporation, pero nirefer niya ako doon sa may personal knowledge kung anong naging role ni Carly Diskaya doon sa kaugnay doon sa bilihan ng bahay. Yung kay Nicolas Torre naman, General Torre, gano'n, no, chinek ko ulit kay Yusek Bernardo at kinonfirm niya na at magte-testify siya na mayroong attempt na kunin siya ni General Torre at ilagay sa kanyang custody. Dangan nga lang, hindi natuloy kasi hindi siya parang medyo lumansi siya na magpapaalam, hindi na siya bumalik kasi natakot daw siya. Senator, good afternoon, sir. Si Professor Guida David, sir. Yeah, Doc. Yes, sir. Tanong lang, sir, how does the Senate Blue Ribbon Committee intend to establish the evidentiary chain of custody and authenticity of these documents, especially given na they involve internal programming and allocation records mismo within the DPWH, sir? Yung chain of custody, may problema kasi nga unofficial binigay. Kaya nga kailangan natin authenticate mismo sa ahensya, which is in this case, the DPWH. Kasi kung i-authenticate nila yon at meron silang sariling kopya, ang tatanggapin namin, maski kapareho o replika, yung kanilang dokumento. So doon mo na ma-establish yung chain of custody ng dokumento na merong evidentiary value. Kasi officially, tinurn over nila sa Blue Ribbon Committee at
sa comparison, pareho ng hawak ni Congressman Leviste at saka yung hawak ko, ibig sabihin, established na yung chain of custody kasi nanggaling na mismo sa ahensya. Sige. Thank you, Senator. Parang setting aside the documents in our possession, in my possession and in the possession of Congressman Leviste, maset aside na yun, ang may establish na doon na chain of custody, yung official document na replica o exact reproduction or baka yung original yung kanila na nanggaling mismo at formally and officially i-turn over ng resource person na taga DPWH on Monday. Opo. Linawin nga po natin kasi medyo nalilito po yung taambay. Yung listahan, no? Napaka-controversial. Ano pong listahan na to? Hawak ni Kong Leviste na binigay niya na may hawak din kayo, may hawak yung ibang mga channel. I-qualify nga po natin, Senator Ping, yung listahan ano ba ito? Ito ba yung parang wish list din ni former Yusek Cabral? Hindi pa ito yung nasa GA, hindi pa ito. Ito ba yung parang dinidivide niya? Ito yung mga parang kayo po, di ba, yung unang pag-upo nyo ni Senator Tito Soto, ay tinext nga po kayo ni Yusek Cabral kung may 500 million kayo or more. Hindi ako yon. Ang tinext ni Yusek Cabral, yung staff ni Senate President Soto. Apa. Correct. Binahagi lang sa akin ni Senate President na nakatanggap siya ng text message. After nung after nung proclamation, Opo, kasi siguradong panalo na, Opo. na-opera na siya. Pero ako, hindi ako ino-operan eh. Alam naman nilang hindi ko kukunin. Mahirap sila opera. At ito rin yung sinabi ni Yusek Bernardo. Yes. Apa. Pero ang tanong po, ano po ba yung listahan? Ito po ibig sabihin, kung nasa listahan ka, ang ibig sabihin po ba nito, ikaw ay binibigyan lang ng allocation o allocable. Hindi pa ito yung actual na ipopropose nila sa DPWH at mapupunta sa NEP at sa GAA. Yun po ba yun, Senator Ping? I-qualify nga po natin, ano po yung Hindi. inasahang pang listahan na yan? Pagka may allocable ka, yun ang papasok sa NEP. Pero ang NEP is what we call the President's budget. Apo. Dadaan pa to sa pagsusuri ng House of Representatives. Itatransmit sa Senado, dadaan pa para lumabas yung Senate version. At pagkatapos, magba-bicameral conference para pagtugmain yung mga disagreeing provisions. So, sabi ko nga kanina, ang allocable, hindi siguradong masasama Apo. sa GAA. So, yun ang story nito, yung ruta nito na sinusunod. But kung may allocable ka, nasa NEP na yon. Apo. Pasok na sa NEP kasi nga, ito yung sinusumitin na ng mga ahensya. In this particular case, kasi ang alam ko may allocable. Sa pagkaalam ko yung DPWH lang eh. Apo. Nauso nga lang ito recently lang eh. Panahon namin wala namang allocable eh. Actually, yes. Apo. Or baka hindi lang ako naalok. Walang Malamang. Malamang, Sen. No, malamang, Sen. Walang susubok. Hindi nagtangkang alokin si Senator Ping. Pero ibig sabihin, pag kayo po ay nasa listahan, ano po yung, I don't know how to coin this, ano po yung level nyo of kinasasangkutan kapag kayo ay na-mention o part ng listahan na may 100 milyon o billion man na kayo po ay nasa inyong pangalan. Anong ibig sabihin po ba? Is there imputed guilt already? Walang masama. Sabi nga ni Senate President Soto, listahan lang yan. Apo. Yes. Sabi ko nga, hindi naman siguradong papasok sa GAA. Apo. Pero sabi ko nga, kasi naghahanap ako ng analogy, Apo. wala akong maisip kung di parang kumbaga sa krimen, planned robbery or attempted robbery kung ang motibo Apo. para magkomisyon. Kasi Yun. hindi para-pareho eh. Apo. Yes, sir. Merong allocable na 3.5, may allocable na 2.5, may allocable na 1 billion, may allocable na 500 Yan. million. Hindi para-pareho. Apo. So hindi ko alam kung anong basihan kasi sa pagkaalam ko, yung may formula eh. Merong, kaya si Yusek Cabral ang nakakaalam niya kasi siya yung nasa planning. So ang iniwasan niya, kaya siya sa takbuhan ng allocable para maiwasan yung merong redundancy, tapos merong nauulit na hindi lang redundant in terms of yung projects in the same year, pero yung nauulit na nauna ng mga previous years, magkakaroon pa uli. Pero ganun pa man, nakakalusot pa rin. Meron pa rin ako mga sinita noon ng budget, yung plenary debates namin. Meron pa rin ako nakita na yung SIPAG, yung mga acronyms nila, no? Na paulit-ulit. Kaya pinoint out ko, sabi ko tatanggalin ko ito. Sabi ko kay Senator Sherwin bilang siya yung chairman. Sabi ko tatanggalin ko to kasi
pareho yung description pero magkaiba yung programa. Kaya doon ako nakahugot. Kaya nagkaroon ng parang float na certain amount dahil nagka-doble-doble. Tinanggap yun ng chairman ng Senate Finance Committee kasi nga redundant. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.